Napakaganda, yun ang unang salita na naisip ko nang tumano ako sa ibaba ng school ground. Tinuturo ni na Amores ang dalawang babae na nakaupo doon. Napakunot pa ang noo ko nang makilala ang isa sa mga yun, ang babaeng binigyan ko ng panyo kanina. Pero hindi sa kanya natuon ang atensyon ko kundi sa kasama nito, Hilda. Katulad nito ay napakaganda din ng pangalan. Demetre, bakit mo ako hihiwalayan? Binalingan ko kaagad si Camille, ang pinakabago kong nobya. Nakahiga ito sa kama habang nakabalot ng kumot ang hubad na katawan nito. Hindi nga kita mahal, pasensya ka na. Alam mo naman na hindi ako seryoso sa'yo, di ba? Napaiyak ito sa sinabi ko. Nakita ko pa ang pag-alog ng balikat nito habang impit na umiiyak. Sinabunutan ko ang sarili dahil doon pero wala akong ginawa para aluin ito. Desidido na akong makipagkales sa kanya. Sa loob ng 2 taon, pakiramdam ko hindi na ako masaya sa dati kong nakasanayang buhay. Pilyo ako pagdating sa mga babae pero pakiramdam ko hindi na sapat, nakakasawa. Kulang na mula nang masilayan ko ang mukha ni Hilda. Ang gaganda talaga ng senior high ngayon. Di ba classmate ng kapatid mo si Sevilla? Wala naman kasi sa usapan nila ang isip ko kundi kung paano ko lalapitan si Hilda. Tandang-tanda ko pa ang sinabi ni Gilbert sa akin, ligawan at lapitan ko. Ginawa ko ang sinabi nito, nilapitan ko si Hilda pero Irap at Ismed ang lagi kong nakukuha mula dito. Kapag kinakausap ko rin ito ay palaging nakataas ang kilay, minsan pa nang bigyan ko ito ng bulaklak ay itinapon pa niya yun sa aking mukha. Napakatapang ni Hilda kaya gusto ko siya, ano yan? Pero kapag uurong ako ngayon, paano ko pa mapapatunayan sa kanya na seryoso ako, na gusto ko siya? Hindi ako sanay manligaw pero para kay Hilda, gagawin ko. Susubukan ko, chocolates para sa'yo. College na ako habang grade 12 naman si Hilda. Araw-araw inaabangan ko siya sa pasilyo para lang makausap at maibigay ang regalo ko, kahit na laging supalpal ay ayos lang sa akin. Ang importante, ginawa ko. Hindi ako tumigil sa pagsuyo kay Hilda, tinihil ko rin ang hilig ko sa babae at nagseryoso ako para makuha siya. At hindi naman ako nabigo, sinagot ako ni Hilda pagkatapos ng 2 taon ng panliligaw ko sa kanya. Sir, sandali lang po, may taping pa si ma'am, tumango ako sa sinabi nito. Umupo din ako sa bakanteng silya na nasa gilid ng tent ni Hilda. Galing pa akong balayan at sinamahan si Papa para sa pangangampanya. Ang totoo, mas mahal ko ang lupa kaysa politika, pero dahil kagustuhan ni Papa ay sinunod ko ang gusto nito. Ayaw ko ng magulong buhay dahil alam ko na ang pakiramdam dahil kay Papa. Desidido akong si Hilda ang magiging kasama ko habang buhay at gusto kong ibigay dito ang isang pamilya na nararapat para dito. Sinundo mo pa talaga ako, mukhang pagod na pagod ka. Napangiti kaagad ako nang marinig ang boses na yun, para itong anghel na pinalis lahat ng pagod ko sa katawan. Parang musika na dinuduyan ang aking pakiramdam, ang boses ni Hilda ang isa sa minahal ko sa kanya. Mas lalo pa akong napangiti nang yakapin ako nito mula sa likuran. Kapag naglalambing si Hilda sa akin ng ganito ay sobrang tuwa ang naramdaman ko. Hindi ko lubos maisip na ang dating matapang at palaban na babaeng inaayawan ako, ay magiging malambing na tulad nito. Pagod ako pero, mas mahal kita, natawa ako sa sinabi nito. Iginaya ko rin si Hilda paarap sa akin, umupo ito sa kondongan ko at niyakap ako ng mahigpit. Mahal kita, hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na ayain si Hilda na magpakasal, na tuluyan itong maging akin at ipagsigawan sa mundo, ang may akap ito ng mahigpit mula sa umaga at gabi hanggang sa aming pagtanda. Ano ba yang ginagawa mo? Tumayo ka nga. Kakapasok pa lang namin sa bahay nila nang bigla akong lumuhad sa harapan nito. Saksi ang hardin at mga bulaklak sa aking pagmamahal kay Hilda. Saksi ang langit at mga bituin sa napaka-espesyal na araw ng buhay ko. Demetre, tanging nasabi nito nang kunin ko ang isang itim na kaeta mula sa bulsa ng aking jacket na maong. Natutap din nito ang bibig sa gulat at nagbago ang ekspresyon sa mukha. Ang kaninang nakangiti ay unti-unting nababahiran ng luha. Mahal kita, Hilda, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay ng matagal. Pakakasalan mo ba ako, Hilda? Pakakasal ka ba sa akin? Mabilis akong tumayo at yamakap dito habang hinawakan ko rin ang kamay nito para isuot ang singsing. Nang tuluyan ko itong magawa ay itinaas ko ang kamay ni Hilda at tinitigan. Bagay na bagay sa'yo,
Mrs. Hilda Capistrano, napakasaya ko habang hinihintay ang araw ng aming kasal. Dobling saya pa ang nangyari nang manalo si Hilda bilang Best Actress. Akala ko kompleto na ang buhay ko ngunit mas naging kompleto iyon nang manalo din ako bilang mayor ng Balayan. Kasabay ng unti-unting pagkabuo ng pangarap ko kasama si Hilda ay ang mga hindi inaasahang kalaitan sa politika, ang mga hindi sang-ayon sa pamamalakad ko at ang mga ilegal na gawain na nabubuwag dahil sa akin. Mayor Capistrano, sino ito? Relax ka lang, Mayor, gusto lang kitang sorpresahin. Naririnig mo ba Mayor ang iyak ng nobyo mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito pero nang banggitin nito si Hilda ay naalarma ako, lalo na nang narinig ko ang mga malilit na hikbi nila sa kabilang iinya. Agad akong kinabahan sa maaaring mangyari kung totoo ngang si Hilda yon. Nagsimulang mamawis ang noo ko at tumambol ang puso ko sa kaba. Palabasin mo lang ang kargo namin mula sa Balayan at amanas na tayo. Tinawagan ko si Hilda pagkatapos noon at nakahinga ng maluwag dahil maayos na. Ngunit nagimbal ang kasama nitong babae, si Helga, ang kakambal ng mapapangasawa ko nang makita sa cellphone. Sinisi ko ang sarili sa nangyari kay Helga, maging sa epektong pangyayari, at ang pagbabago sa ugali nito. Gusto ko itong ipagamot pero umayaw ito. Sinisi ko rin ang sarili dahil sa paglilihim kay Hilda sa nangyari sa nangakong tutulungan na lamang si Helga sa kahit anong paraan lalo na nang magbuntis ito. Ngunit samobra yata ako sa pagtulong kay Helga, na kahit hindi importante ay tinatawagan ako nito, na kahit mag-asawa na kami ni Hilda ay lagi itong nakasunod sa akin. Niloloko mo ba ako, Helga? Ang sabi mo nagdedeliryo ang anak mo at kailangan ma-ospital. Hindi ko sinipot si Hilda dahil sayo, kara-rating ko lang sa apartment nito galing sa munisipyo. Tinawagan ako ni Hilda para sabihing may sakit ang anak nito ngunit nadatnan ko lang itong prenteng nakaupo sa sala at nanunood ng telebisyon. Ibinigay ko ang apartment na ito para kay Helga, maging ang bahay nito sa may kalapit na bayan ng Balayan ay pagmamay-ari ko. Marami akong bagay na ibinigay bilang suporta dito at sa anak nito. Minsan pati ang oras ko kay Hilda ay nababawasan dahil sa mag-ina. Bakit ka ba nagagalit sa akin, Demetre? Nakalimutan mo na ba nang dahil sa inyo binaboy ako, gusto mong magpakamatay na lang ako? Mas lalo akong nakonsensya dahil sa sinabi nito. Gusto kong saktan ang sarili dahil sa nangyayari lalo na ang maglihim kay Hilda ng napakatagal na panahon. Pasensya ka na. Nakakainis ka lang kasi minsan, hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos kong inumin ang juice na ibinigay ni Helga sa akin, ang tanging malinaw lang sa akin ay nakatulog ako sa kwarto nito. Hindi ko alam ang gagawin dahil sa nangyari, umuwi ako sa bahay na malalim ang iniisip, sumasakit ang ulo ko sa mga bagay-bagay, ang pagsisinungaling ko kay Hilda kung saan ako nanggaling at ang marami pang dahilan ng pagpapanggap. Nagsinungaling ako kay Hilda dahil takot akong malaman nito na ako ang dahilan ng pagiging miserable ng kapatid nito. Higit sa lahat, takot akong baka kapag sinabi ko kay Hilda ang totoo ay iiwan niya ako. Kailan pa? Tanong ni Hilda sa akin nang minsang pumunta ito sa opisina at nadatnan kami ni Helga na masayang nag-uusap. Honey, kung ano-anong pinagsasabi mo, ang mabuti pa umuwi ka na lang muna. Habang nakikita ko ang mga mata nito na may lungkot ay dobleng sakit ang nararamdaman ko. Bakit ba kasi hindi ko kayang sabihin kay Hilda ang totoo? Bakit ba kasi ako natatakot? Mula nang mangyari ang tagpong yun ay nanlamig na ang pakikitungo niya sa akin, madalas na rin kaming mag-away at kung minsan ay haantong kami sa sakitan, nagsimula rin akong maglasing hanggang sa iniwan ko ito upang makapag-isip. Napakaduwag ko. Hindi ko kayang harapin ang sakit sa mga mata ni Hilda kapag tinitingnan ko ito. Hindi ko kayang sabihin dito na dahil sa akin nagkasakit ang kapatid nito. Hindi ko kaya dahil isa akong duwag. Ngunit may mga lihim na hindi nagtatagal. May mga lihim na naghihintay lamang ng tamang panahon upang mabunyag. Gulong-gulo ako nang sundan ko si Hilda patungo sa aming mansion. Umiiyak itong nakaluhod habang kaharap ang aming ama. Gusto ko na pong makipaghiwalay kay Demetre, Papa. Hindi ko na po kaya. Pakiramdam ko sa sandaling iyon ng buhay ko, isa akong walang kwentang tao. Nagawa kong magsinungaling para pagtakpan ang sarili, nagawa kong saktan at paiyakan si Hilda na pananggakwan ko ng pagmamahal, at higit sa lahat, nagawa kong patayin ang walang kamuwang-muwang kong anak.
Ni hindi ko man lamang ito nahawakan, ni hindi ko man lang naiparamdam dito na mahal ko ito, bagay na mas lalong ikinagalit ni Hilda sa akin at iwan ako ng tuluyan. Hilda, mahal kita. Ilang beses ko nang nasabi kay Hilda kung gaano ko siya kamahal mula nang iwan niya ako at nagbalik siya sa showbiz. Ilang beses na rin akong pabalik-balik para showin ito, ngunit sadyang matigas si Hilda. Tumigas ang puso niya dahil sa mga kasinungalingan ko. Naging masyadong matigas ang puso ni Hil sa nanakuha nitong hilingin sa akin na makipaghiwalay. Sobrang sakit para sa akin nang ipakita sa akin ni attorney ang papeles na maghihiwalay sa amin ni Hilda ng tuluyan. Pinirmahan ko ito nang may mabigat sa dibdib baon ang pangakong susuyuin ko ulit ang aking asawa. Si Hilda lang ang tanging tama sa lahat ng desisyon na ginawa ko sa buhay. Siya lang ang taong nagpapalakas ng loob ko kapag nahihirapan ako ngunit iniwan niya pa rin ako. Paano ko tatanggapin na ang bumuo ng buhay ko ay siya din palang wawasak nito? Masaki pero wala akong magagawa. Sinisi ko ang sarili dahil sa nangyari at nangakong babawi ako sa pagbabalik ng asawa ko. Wala akong alam sa kasunduan ni Papa at Hilda. Nagulat na lamang ako nang magkita-kita kami sa Manila. Inilahad ni Papa ang plano habang ako naman ay kay Hilda lamang ang buong atensyon. Alam kong hindi nito gusto ang gagawin. Tuluyan na ba akong nakalimutan ni Hilda? Bakit ba lagi mong sinasabi sa akin yan, Demetre? Napakasakit isipin na ang dating mga salita na gustong-gusto ni Hilda na marinig ay kinamumuhian na nito. Kinalimutan na ako ni Hilda. Ngunit kahit kinalimutan na ako ni Hilda, gusto ko pa rin na alagaan siya, ang iparamdam sa kanya na hindi nagbago ang pagmamahal ko dito, na mula noon, siya pa rin ang tanging babae sa buhay ko. Ikaw ba ang ama ng anak ni Helga? Nagulat ako sa tanong ni Hilda pero hindi ako nagpahalata. Parang kailan lang nang mapuno ang bahay ng halakhak at ingay namin ni Hilda. Ibang-iba na sa dati ang hitsura nito. Sinungaling, hindi ko alam kung saan nalaman ni Hilda ang lahat. Marahil sinabi ni Helga o ng nanay nito. Habang umiiyak ito sa harapan ko ay nakaya kong sabihin dito ang mga bagay na matagal kong tinago. Ang mga sekretong matagal kong binaon. Ganyan ka ba magmahal, Demetre? Kaya mo akong saktan. Natanong ko rin ang sarili kung ganoon nga ba ako magmahal, kaya kung mawala si Hilda sa piling ko, kaya kong saktan nito. Kasabay ng mga maiinit na halik ko kay Hilda ay ang pangako ko sa sarili. Hintayin mo ako pagkatapos ng eleksyon, papakasalan kita, Hilda. Maghihintay ako, Demetre, hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Gusto ko nang hilahin ang araw at puntahan si Hilda sa Maynila. Inimbitahan ako ni Helga na kumain sa labas. Kahit napipilitan ay sumang-ayon pa rin ako. Magana ito sa lahat ng ikinikilos nito kaya naging panatag ako. Sinamahan ko ito sa lahat ng gusto nitong puntahan bago inayang umuwi. Demetre, hindi mo ba talaga ako mamahalin, Helga? Babalik na naman ba tayo dyan? Akala ko ba ayos na sayo ang lahat? Gabi na kaya madilim ang daan. Nagsisituloy ako kung bakit pa ako pumayag na samahan si Helga para mamili sa bayan. Hindi mo kasi sinasagot ng maayos ang tanong ko. Iniwan ka na ni Hilda noon, Demetre, huwag kang gago. Tigilan mo yan, Helga, saktong may tumawag sa akin kaya sinagot ko ito kaagad. Nagimbal ang buong sistema ko sa narinig na balita. Hindi ko lubos maisip na magagawa yun ng kapatid ko. Nagbaril ito sa sarili sa pamamahay ng mga Soriano. Dali-dali kong tinapakan ang preno ng sasakyan para kumambyo pabalik. Gusto kong puntahan si Miles. Gusto kong makita ang kapatid ko. Hindi ko matanggap. Demetre, isang sigaw ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Huli na nang mapagtanto ko kung ano ang maaaring mangyari. Kahit anong pigil ko sa sasakyan ay tuloy-tuloy pa rin ang takbo nito palapit sa isang napakaingay na truck. Napakasakit ng buo kong pakiramdam. Kinapa ko rin ang sarili habang paunti-unting binubuksan ang aking mga mata. Maraming dugo sa aking mga kamay. Maging ang aking katabi na si Helga ay ganoon din habang nakaipit ang kamay sa dashboard ng sasakyan. Helga, pinilit kong lapitan si Helga at hawakan ito ngunit hindi ko nagawa ng maramdaman kung unti-unting gumagalaw ang aking sasakyan. Pakiramdam ko nahuhulog ito sa isang masukal na bangin. Parang paulit-ulit na niyuyupi ang aking katawan dahil sa sakit. Isang napakasakit na pakiramdam na paunti-unting nawawala ang aking ulirat pero kailangan kong manatiling gising para kay Hilga, para sa kasal namin, para sa aming bagong pamilya.
Ngunit gaano ko man pilitin ang sarili, ito na mismo ang kusang namamanhid, ito na mismo ang kusang tumigil sa pagtibok. Hanggang dito na lang ba? Dito na ba magtatapos ang lahat? Isang matamis na ngiti ang sumili sa aking lobby habang inaalala ko ang mga panahon na magkasama kami ni Hilda, hanggang alaala na lang. Kung mamamatay man ako ngayon, hinding-hindi ako magsisisi na sa ikalawang pagkakataon, sumugal ako para sa pag-ibig ko kay Hilda. Si Hilda, siya lang ang babaeng uuwian ko, ang tanging babaeng mamahalin ko. Nagluluksa ang balayan sa pagkamatay ni Mayor Demetre Capistrano sa isang car crash. Hinaplos ko ang mga kataga na nakasulat sa isang lumang dyaryo, isinandal ko rin ang aking likuran sa kahoy na upuan habang tahimik na pinagmamasdan ang karagatan. Ano pong nangyari sa prinsipe? Nasaan na po siya? Isang maliit na boses ang umagaw sa aking nagliliwaliw na isip, itinagilid ko ang aking ulo at tiningnan ito sa aking tabi. Naglalaro ito ng buhangin, parang dinuduyan ang puso ko kapag nakikita ito at napagmamasdan, ang maliit at matangos na ilong, ang hugis bilog na mga mata, ang labi na pulang-pula at ang kulay ng balat, hindi may kakaila na isa itong replika ng taong aking pinakamamahal, bunga ng aming pag-ibig na wagas at totoo. Mama, binitiwan ko rin ang hawak na dyaryo at dinala ko ang aking kamay sa maliit na mukha nito. Hinaplos ko yun ng may pagmamahal at pag-iingat habang unti-unting ibinubuka ang bibig upang sagutin ang tanong nito. Nandito lang kung nasaan ang prinsesa, nakasunod palagi anak. Bakit hindi ko nakikita? Nasaan na, Mama? Ikaw ang prinsipe, Demetre Jr., naiintindihan mo ba? Niyakap ako ng mahigpit at himalikan sa mukha. Mahal kita Mama. Nakapag-isip-isip din ako sa sinabi niya, nasaan nga ba ang prinsipe? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin. 6 na taon na rin ang nakalipas simula nang nangyari ang lahat, miga panahon kung saan puno ng sakit at pagkadurog ang aking puso. Hilda, si Man, halos hindi ko na marinig ang iba pang sinabi sa akin ni Gilbert ng mga panahong yun. Bakit ba kasi sobrang mapaglaro ng tadhana para sa amin ni Demetre? Bakit kapag gusto naming maging masaya nagiging napaka-ailap nito para sa amin? Nang araw ding yun ay umalis ako ng Maynila at umuwi ng Balayan, hindi ko na hinintay na ihatid pa ako ni Ancheta, ni hindi na rin ako kumain at kinuha ang bag sa bahay nito, dumiretso kaagad ako sa sakayan ng bus papuntang lalawigan. Iya, ang anak ko, El, punong-puno ng luha ang mga mata nito habang halatang pagod. Niyakap ko ang ina ni Demetre ng mahigpit, maging ako ay pagod, mas importante sa akin ang kalagayan ni na Demetre at ang kapatid nito. Hindi ko lubos maisip na magagawang magbaril ni Miles sa sarili, alam kong may ugali ito ngunit hindi ko kailanman inisip na magagawa nitong magpakamatay para sa taong minamahal, napakasakit kung iisipin para sa isang ina na nagmamahal para sa anak, hindi makatarungan. Hindi katanggap-tanggap. Ngunit, ano nga ba ang alam ko? Katulad ko ay nagmamahal din ito. Iba-iba nga lamang kami ng paraan kung paano dadalhin ang sariling sakit. Si Demetre po, halos hindi ko magawang ibuka ang aking bibig para sa tanong na yon. Naninikip din ang dibdib ko dahil sa nararamdaman, hanggang ngayon hindi ko kayang tanggapin ang mga nangyari, hindi ko kayang paniwalaan ang lahat. Bakit ka pa nagpunta dito? Wala kang kwental pinatay mo ang kapatid mo. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni nanay sa aking likuran. Hindi pa man ako nakakalingon sa kinaroroonan nito ay isang sampal na ang natanggap ko mula rito. Mas lalong naduraj ang puso ko nang makita ko ang hitsura nito, sabog ang buhok habang mugto ang mga mata. Mas lalo kong naramdaman ang awa mula dito nang humagulgol ito ng iyak habang napaupo sa sahig ng hospital. Nadudurog ang puso ko habang nakikita si nanay sa ganoong estado, tila ito nawalan na ng pag-asa at pasan ang lahat ng si nanay at ang aking baynan. Iba-iba din ang paraan ng pagpapakita ng mga ito ngunit, iba man ang paraan ng mga ito, iisa pa rin ang damdamin na nakapaloob doon, pagmamahal. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang katotohanan na wala na ang aking kakambal. Hindi ko alam kung paano ko natiis ang galit nito sa akin dahil sa nangyari kay Helga. Tinanggap ko na lang, umuwi ka na, Hilda, hindi kita kailangan. Nay, hayaan niyo naman po akong iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa, hayaan niyo po sana akong yakapin kayo.
Gusto kong ipakita kay nanay na hindi siya nag-iisa, na nandito pa rin ako, na may anak pa siya maliban kay Helga, na matagal nang naghahanap ng atensyon at kalinga nito, na matagal nang nasasaktan. Mahal na mahal kita, nanay, kakatapos lamang ng libing ninanatili ako dahil pakiramdam ko, kailangan ako ni nanay, ngunit katulad ng dati mahilig pa rin itong ipagtabuyan ako. Mama, laro po ako dito. Natigil ang pagbabalik tanaw ko dahil sa sinabi ng aking anak. Tiningnan ko ito na patuloy pa rin sa paglalaro ng buhangin, hubad ang maliit nitong katawan habang gumagawa ng kastilyong buhangin. Napapangiti na lamang ako kapag sisirain nito ang nagawa at magtatayong sa ganitong katahimikan. Madalas kong alalahanin ang mga pangyayari na nagdulot sa akin ng sakit, ngunit siya ding nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Si Demetre, siya ang tanging dahilan para patuloy akong makipaglaban sa hamon ng buhay. Naniniwala ako na ang pagtatapos ng isang unos ay ang pagsibol ng isang napakaliwanag na bahaghari. Kailan po dadalaw si Tito Gilbert, Mama? Matagal pa, bakit? Mismo na. Opo, at saka, si Gummy Bear, naaalala ko na naman ang sandaling tuluyan akong binitiwan ni Gilbert. Sinong mag-aakala na ang babaeng karapat-dapat nitong mahalin ay nasa asyenda lamang, kontento na lang sa tingin habang naghihintay kung kailan mapapansin. Mapaglaro ang tadhana, sa sobrang daya nito hindi mo alam kung saan susugal, kung kanino magtitiwala, kung kailan ibibigay ang pagkakataon, at kung hanggang saan ang kaya mong ipaglaban, kung kakapit ka pa ba o bibitaw na lang. Hay naku, bakit ba palagi mong gustong kumain ng hapunan dito sa tabing dagat? Nakakainis ka, talagang bata ka. Ngunit, kahit gaano man katigas ang isang bagay, napapalambot pa rin ito ng isang tunay at dalisay na pagmamahal. Pagmamahal na marunong maghintay kahit gaano katagal. Nanay, naman, minsan lang naman po, nakangiting sagot ko dito bago ito binalingan. Nakita ko kaagad si John na hawak-hawak nito sa kamay, ang lalaking bersyon ni Lara, na parang anak ko na rin. Agad itong lumayo kay nanay at dinaluhan ang aking anak habang ako naman ay nakamasid lamang dito. Tiyak kong kung nasaan man si Lara ngayon, masaya ito sa nakikita. Naging napakabuti ng anak nito at masunurin. Mahal na mahal din ito si nanay na alam kong tanging gusto lang ng aking kakambal. Pinatawad ko na si Helga, matagal ko nang pinatawad sila ni nanay, ni hindi ako nagalit dito nang malaman kong ito ang kasama ni Demetre bago ang aksidente. Bagkus ay walang katumbas na awa ang naramdaman ko para dito. Bakit pa ba ako magagalit? Hindi ako ganoon kasama para magalit pa sa taong patay na. Sa mga nangyari sa amin ni Demetre, napatunayan ko na nagkulang ako ng tiwala dito. Napakadali kong bumigay sa mga bagay na maaaring makasira sa amin. Napakadali kong maniwala sa mga bagay na aking nakikita o naririnig. Ang makasama si nanay sa iisang bahay, ang may akap ito ng mahigpit kahit kailan ko gustuhin. Naging masalimuot man ang iilang taon ng buhay ko, ngunit napawi lahat iyon ng kasalukuyan. Namimiss mo ba siya, Nay? Oo nanan, pero masaya na rin ako dahil nandito ka. Napatawad mo ako, napatawad ko rin ang sarili ko. Hindi naman kasi importante ang nakaraan, ang mahalaga ang kasalukuyan. Kana pa naghihintay sa pulungan kapag mayroon siyang makakain, mayroon akong natural na hitsura. Demetre, anak, magbihis na tayo, hindi ka pa ba nilalamig? Hindi pa po, Mama. Gustong-gusto ni Junior ang dagat na hindi ko alam kung saan niya namana. Kalaunan ay wala rin itong nagawa ng pag-alitan nito ni nanay. Binihisan din ito ni nanay pagkatapos ay sumama sa akin. Dahan-dahan, baka madapa ka. Mahinang pagsaway ko dito ng kumari pa ito ng takbo. Sinundan ko ito nang dumiretso ito sa kusina at doon nakita ko ang taong tanging nagpapabilis pa rin ng puso ko. Nakatalikod habang abala ang mga kamay sa ginagawa. Nakasimpleng pambahay na taliwas sa nakasanayan nito noon. Daddy, patakbong tinungo ng aming anak si Demetre. Napangiti kaagad ako nang itinigil nito ang ginagawa at kaagad na lumingon. Nakangiti kaagad ito habang unti-unting napaupo upang magpantay sila ng aming anak. Pangarap ko lang dati ang makasama si Demetre hanggang sa pagtanda. Sinong mag-aakala na 2 Demetre pa ang bigay sa akin ng may kapal? Isa lang ang hiniling KP, ngunit sobra-sobra ang binigay sa akin. Pinandilatan ko ng mga mata si Demetre dahil sa kanyang sinabi. Inirapan ko pa ito nang makitang nakakaloko itong ngumisi. Kinarga din ito ang aming anak at binalingan ang niluluto. Pagkatapos,
ay inilapag nito si Junior sa mesa at pinaupo. Galit ka na naman, nakakainis ka kasi. Naupo rin ako sa upuan habang si Demetri naman ay nakatuon ng atensyon sa dala ko. Binabasa mo na naman yan, ngayon kasi yun, hindi ko lang maiwasan. Hinding-hindi na mangyayari ang nangyari noon, Hilda, at kung mamamatay man ako uli, mabubuhay ulit ako para sa'yo. 6 na taon na ang nakakaraan nang ideklara itong patay ng hospital, isang desisyon na pinili ng ama ni Demetri upang ilayo ito sa lahat ng kontrobersya. Naging usap-usapan ang isang malisyosong balita ukol dito at sa kapatid ko, maging ang aming hiwalayan ay nakalkal ng kumakalaban dito. Hindi maayos ang lagay ni Demetri dahilan para itago ito mula sa tao, may malaki yung pilat sa mukha na hanggang ngayon ay naroon pa rin, bali din ang paa nito dahilan kung bakit pa ika-ika na itong maglakad ngayon, higit sa lahat, nabuhay itong muli para sa akin, para sa pangako nitong uuwi sa akin. Dito sa bayan ng Romblon kami napadpad, malayo sa dati naming buhay, malayo sa dating pakikisalamuha sa mga tao, malayo sa trabaho kong pag-arte, dito sa bayan na ito, isa lamang kaming normal at simpleng mamamayan, walang nakakakilala o walang magkakainteres na kilalanin man lang. Mahal na mahal kita, Hilda, ikaw pa rin ang babaeng uuwian ko. Ako si Hilda, nasasalamin ng isang babaeng halos talikuran na ang sarili para sa iba. Isang babaeng lumuha at nadapa ng ilang beses ngunit bumangon ng ilang ulit pa, pinatatag ng pagsubok at mga hinanakit sa buhay, pinalakas ng paninindigan at pag-asa. Pakasal na tayo, ikaw lang ang hinihintay ko, binuhat ako ni Demetri at pinaupo sa lamesa katabi ng nagtataka naming anak. Hinalikan niya muna ito bago dahan-daang inilapit ang mukha niya sa akin, wala akong ibang ginawa kundi ang